Hindi, pero alam mo, yung unprogrammed funds na yan, ang ibig sabihin yan, gagawa ka ng parang appropriation for a particular project. Pero, at in the meantime na wala pang pondo yan, naka-standby lang yung unprogrammed funds na yan. Funds. That is subject to the fact na dapat magkaroon ng excess collection sa, like for instance, sa Bureau of Customs. Pag may excess collection doon, ilalagay yan doon sa mga unprogrammed funds. Tapos pag nalagyan na ng pondo yon, tsaka mo lang pwedeng Pwede. gamitin yung pondo na yon. Mukhang tutuluyan siya ng Ethics Committee. Ano ang pwedeng niya dito kaharapin, partner, from the It's ethics either committee? suspension or expulsion from Congress. Kasi sila, katulad nga ng nasabi natin ng mga nakarang episode, ng Ethics Committee ng House of Representatives, ang siyang may authority and jurisdiction to impose disciplinary action against their own members, and they can even suspend or expel their own members. That's the power of pwede the siyang Congress. tanggalin. Oo. Because of yung mga ganyan na Yung basihan. violation yun ng Code of Conduct and Ethical Standards, pagkatapos yung mga ganyang klaseng behavior na ipinakikita niya na hindi na talaga normal, no, sa isang miyembro ng Kongreso na katulad niyan, meron kang responsibilidad na umatin ng isang hearing na napaka-importante para sa iyo, at ang idadahilan mo sa media ay napuyat ka dahil sa kakalaro ng video games. Nako, yan. Yan ba ay isang normal at justifiable reason for a na public malate ka? official, yes. Diba? Yun nga nakakapagtaka dyan, no? Gusto nilang mag-resign si BBM. The fact na it was the president na siyang nag-umpisa ng panawagan na itigil na ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tapos ito Exactly. ngayon, ang mga grupo ng Vice Presidente at ng mga Duterte followers na gustong mag-resign si BBM. Ano mangyayari sa atin pag nawala si BBM? Di ang papalit ang Vice Presidente na siya mismong naharap sa patong-patong na kaso tungkol sa korupsyon at sa pagbabanta sa buhay ng presidente, ng former Speaker of the House at sa First Lady. So, lalong mawawala ng hustisya dito. Ay malaking tulong para sa ating mga kababayan na indigent, no? In crisis Tsaka yung situation. people in crisis situations. Paano yun? And I definitely ay malilibre na ang kanilang Pilibing. pagpapalibing. Hindi lang Oo. yung pagpapalibing, no, mula doon sa 'di ba, sa pag-aasikaso sa pag-iimbalsa mo, Okay. sa pag-aayos doon sa burol hanggang sila ay mailibing. Oo. Yan ay libre na yan sa under the new law na hindi free. nga napirmahan ng ating Pangulo, nag-lapse into law. Oo. Kasi nga basta ang isang proposed bill or enrolled bill na tinatawag ay 30 araw ang lumagpas, ay ito ay nagiging ganap na isang batas. Pero this is subject to publication in the official gazette or any newspaper, two newspaper of general circulation. Okay. So after 30 days, yan po ay magiging isang ganap ng batas at pwede ng pakinabangan ng ating mga mahihirap talagang mga kababayan na nagkakaproblema sa paglilibing. Alam mo, minsan, dapat yung ICI na yan, totoo yung sinasabi ng ibang kababayan natin na dapat gawing transparent and open to public yung ginakonduct nilang hearing dyan. Kasi otherwise baka magkaroon ng doubt on the part of the people na nag-monitor ng mga kaso ng mga politiko dyan. Kung sasabihin mo na wala pang politiko na kumbaga parang pwedeng kasuhan dahil dito sa mga graft and corruption na nangyayari. Yes. Para namang napaka-remote naman ng possibility na yun. Meron tayo, like for example, gawin na nating ehemplo si Senator Joel Villanueva. Okay. He was ordered for dismissal by the Ombudsman. Pinag-usapan natin Pinag-usapan last week, natin attorney. yan. Although the Ombudsman has no authority to dismiss the senator because it is only the Senate who can
dismiss its own members. But the fact na merong order of dismissal against the against the senator, dapat ang ginawa ng Senado, pinasa sa Ethics Committee. Ang katwiran nila, by virtue of the separation of powers, principle of separation of powers, and then it is only the Ethics Committee who can decide whether or not tatanggalin namin yan sa Senado, dapat sinampahan ninyo ng kaso kasi may final administrative decision ang ombudsman. Now, regarding the criminal aspect of the case, sinampa sa Sandigan Bayan and then let the Sandigan Bayan decide. But on the administrative aspect of the case, dapat kumilos ang Senado dyan. Dininig ninyo dapat sa ethics. Ang senador ninyo, isa sa senador ninyo ay nahusgahan administratively ng ombudsman. Di dapat aksyonan ninyo. Ano yon? Inutil lang. Sa Senate, we need to have this charter change. Magkakaroon talaga ng constitutional amendment or revision of our constitution. So, hindi siya basta-basta i-abolish natin. So, may legal process by which to abolish the Senate. So talagang overhaul yan ng Constitution because that would change the system of the government. Mawawala yung Senado. So what will happen? Magiging parang parliamentary form of government tayo. Correct. Ito pa, yan pa, isa sa pinakamagandang ginawa ni Boying Remulla sa ombudsman ngayon. Dahil ibinalik niya ang implementasyon ng Resident Ombudsman Deputization Program. Ang ibig sabihin nito, magtatalaga ang ating ombudsman ng mga prosecutors niya na aaktong mga resident ombudsman sa mga ahensya ng pamahalaan na itinuturing natin prone to graft and corruption. Kasi ang PAW tumatanggap lamang ng kaso yung kapag indigent ka. Wala kang pambayad ng abogado. Kung tungkol sa politika, ibig sabihin may pera. Ang overtime ay hindi mandatory sa mga empleyado. Kaya ay hindi pwedeng pilitin ang empleyado na mag-render ng overtime. Except, may exemption siyempre sa ilalim ng ating labor law. Kapag may emergency on the part of the employer na kailangan nilang ma-deliver ang kanilang mga produkto at wala ng sapat na panahon upang ma-meet ang number of products to be delivered to a customer, pwede kayong i-compel ng employer dahil kung hindi ay magkakaroon ng legal na responsibilidad ang employer at maapektuhan ang negosyo nito sa kanilang mga regular customers. So pwede kayong pakiusapan na i-compel na pilitin kayo na pumasok sapagkat yan naman kung kayo ay pipilitin pumasok sa ganung klaseng circumstance ay bibigyan naman kayo ng benepisyo dyan. Like for instance, may overtime pay yan. Depende sa employer kung gaano siya ka-generous. Kasi ang pino-point out dito ni Ambassador Locsin ay dapat daw sinunod ang Section 59, Paragraph 2 of the Rome Statute na kung saan sinasabi doon, the state party shall bring the accused to the domestic court prior to its surrender to the International Criminal Court na hindi naman daw talaga pinadaan sa ating local or domestic court si Duterte para ma-validate yung warrant of arrest at para malaman kung siya ba ay talagang binigyan ng kanyang constitutional rights, yung kanyang Miranda rights at siya ba talaga ay nakalagay doon sa warrant of arrest. Yun ang sinasabi ni Locsin, bakit hindi nyo ibinigay yan sa dating presidente? Ang pagkakamali niya dito, pinag-usapan na din yan at pinagdedebatihan na din yan. Sa Senado, di ba? Yung Section 59 na yan. Na kung saan yung provision na yan sa ilalim ng Rome Statute ay hindi po applicable sa kaso ni Rodrigo Duterte because we are no longer part of the International Criminal Court. At that time, the warrant
the arrest was effected against the former president. Ang pagkakamali kasi dito ng dating Pangulo ay nag-withdraw siya sa Oo. International Criminal Court. Kung hindi siya nag-withdraw sa International Ay, Criminal dapat, Court, he attorney. can invoke the applicability of Section 59, Paragraph 2 of the Rome Statute na kinakailangan dumaan sa domestic court before the surrender to the International Ay, Criminal Court. Hindi naman siyang hindi na makipag-cooperate. Cooperate. Kaya lamang, pag sinampa sa husgado ang reklamo laban sa kanya, pwede makonsider to na plunder kasi nga ay ang threshold amount sa plunder ay 75 million pesos lamang sa kanya billion. Billion, oo. So in connivance kasi pwede kang kasuhan ng plunder even though you are a private individual. If you are working in connivance with a public official or employee, then the case of plunder will be applicable to this. In Tagalog, Kapag ikaw ay natuklasan ng nagkaroon ng violation of rights, binviolate mo yung rights ng another person at ikaw ay during your time na nagkaroon ng negligence on your part yes. at failure to perform the official functions na nagdulot ng injury on the state, sa state, ay pwede kang kasuhan kahit wala ka na doon sa upuan at pag basta nakakuha ng ebidensya laban sa'yo. Laban sa... Ang unang-unang batas Yes, dito attorney, ano yan po? na kanyang sasagupain ay yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act na madalas nating pag-usapan, partner. At ang pangalawang batas na kanyang haharapin ay yung plunder law under RA 7080. At ang pangatlo ay madalas din nating pag-usapan. Ito yung batas tungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards. Itong tatlong batas na to ang nakakasakop tungkol sa kanyang partisipasyon sa pagkuha ng kanyang pamilya ng multi-billion contracts since the year 2016. Bagamat madalas itanggi ni Bongo na siya ay hindi kasali dito sa kumpanyang ipinangalan sa kanya. Tatanungin ko yan kung 2016 nagsimula ang CLTG Builders na yan, construction company. Checking ko yung background yan, 2015, pabalik ng 2010, kung ano ang business transaction yan. Pag nakita ko ang liliit ng kontrata niyan during the last 5 years prior to the presidency of Duterte, mabibisto mo yan and then check the SALN. 2018 to 2016. Ang libis ng Batangas ay medyo humanga ako nung una ko siyang narinig sa media. At siya ay may binistong DPWS official na ilalagyan siya. Pero kanina medyo nabawasan ng aking paghanga. Sapagkat siya ay nagsasalita ng walang legal na basihan. Sapagkat pinagbibintangan niya ang isang opisyal, in particular si Secretary Vince Dizon, na ito daw si Vince Dizon ay nung siya ay inailipat sa Department of Public Works ay binitbit niya at inappoint bilang mga opisyales sa ahensya na maituturing na or directly sinabi ni Levis na ito ay mga contractors. But when he was asked kung sigurado ba siya, sabi niya, I heard. Saan? Yun na nga, nabanggit ko kanina na sinasabing wala sa direksyon ng ang gobyerno. Kumbaga parang sinasabi niya, bara-bara ang administrasyon sa pagmamanage ng ating pamahalaan. Something like that. Yun lang talaga. Dahil nawala siya ay wala na din daw sa sa direksyon. Parang lumalabas ang galing-galing niya. So si Diskaya before, they are very interested to become a state witness, but suddenly now they refuse to cooperate na. They do not want to divulge sensitive information about this flood control na to. Dahil lumalabas may pinoproteksyon ng tong mga tao na to at lumalabas na hindi marunong kausap. Tama si Mayor Vico Soto
na yung tao na yan, huwag niyong pagkatiwalaan, mga sinungaling yan, sabi ni Mayor Vico Soto. Sa administrasyon na to, hindi lang siya basta kasama sa problema, kundi siya yung main problem of the administration. Alam mo, part sa... Wala kasi siyang binibigay na kontribusyon sa ating gobyerno. Ako medyo masama ang loob ko bakit tayo nagkaroon ng isang vice presidente na hindi tumutulong sa pamahalaan upang mabawasan ang problema, pang-ekonomiya, pang-politikal. No? Instead na tumahimik na lang, kung hindi mo kasundo ang Pangulo, sana tumabi ka na lang at bumili ka ng maraming rosaryo at magdasal ka. Kaya ang napansin ko, pag may press conference si Vice President, yung sinasabi niya parang patungkol sa sarili niya. Bumabalik. Oo. Parang siya yung sinisisi niya yung sarili niya. Ang general rule dyan kasi dapat merong order of the court, no? May hold departure order o kaya fugitive from justice ang nasabing dating kongresista. Pero may exemption to the rule kapag siya ay na-consider as a threat to national security. Pwedeng kansilahin ang kanyang pasaporte kahit walang utos ng ating hukuman. Kasi yung national security is sabi ng ating hukuman ay almost medyo narrow ang definition niyan, no? Oo nga, national security. National security, it can be compared to a situation like mayroong terrorism, mayroong espionage, yung nagiging nagmaakto kang spy to another country. Oo nga. Yan ay mga similar situation na kahit hindi pa nasasampahan ng kaso ay pwedeng kansilahin ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ng isang tao. Pero hindi mo basta-basta pwedeng kansilahan yan dahil tayo ay may tinatawag na provision sa ating saligang batas, yung constitutional right to travel at yung constitutional right to due process of law. Alam mo, ang duda ko dito dahil napakayaman nitong si Saldico madami na tong kinita no? Ang duda ko dito, may extra passport to. Pagka may extra passport ka, partner, na inilabas ng ibang bansa. Ito yung mga tinatawag na golden visa na binibigay ng ilang mauunlad na bansa no, sa mga banyaga na may kakayahang mag-invest sa kanilang bansa. Katulad ng Espanya, ng Portugal, ng Canada. Ito yung kung tawagin namin citizenship by investment. Yan, si baka may passport din yan doon, si Harry Roque. Kasi ang alam ko, bumili yan ng property sa Dubai If you will buy and invest in Dubai, then you may be issued a passport. Madaming bansa kasi na nagbebenta ng citizenship. Ito pong habeas corpus, hindi po to kinakain Ito po ay legal remedy. It's a legal remedy na isinasampa sa ating regional trial court na kung saan gusto nila magkaroon ng inquiry as to whether the detention of the person is legal and in accordance with law. Kasi minsan may mga tao na nadidetain na wala namang warrant of arrest o kaya ay void yung process na ginawa. No? At dahil dyan, kung ikaw ang sinanggunian na abogado at walang warrant of arrest o void yung process nung ikinulong sila, ay ang legal remedy na yung gagawin ay mag-file ng petition for the issuance of the habeas corpus. Ibig sabihin, in layman's term, produce the body of the person. And then find out if the detention is legal. Ito ang ginawa ng Diskaya couple, no, na kung saan presently yata nakadetain pa rin yan sa ating Senado. No, ikinulong yan on the basis of the power of the Senate to contempt
the person found to be lying. Attorney. Yung solemn statement lang ang hinihingi sa iyo ng iyong assets at ng iyong liabilities at ng total net worth mo. Wala nang ibang dapat isampa pag nag-submit ka. Ako nung nasa government ako, isang sheet lang yun o 2 sheet of paper lang. Ilalagay mo lang doon yung statement na magkano asset ko, magkano utang ko. So, asset plus the utang, total net worth. Ganun lang yun. So, yun lang hinihingi doon. Wala nang ibang requirements. Lahat naman tayo may obligasyon na isiwalat kung sino yung nalalaman nating lumalabag sa batas. At tama yun. Kasi nung isang araw, pinuna natin nagsasalita ka, hearsay pala yan. Kanina, nagsalita, pinangalanan. At yung kanyang pinangalanan ay nag-submit ng irrevocable resignation. And then, since irrevocable yan, kahit walang action dyan, si Secretary Dizon, Matik na effective yan. Immediately, resign. Okay. So, bakante ngayon yung USEC ngayon doon sa DPWH. Ayun. At kukuha na naman sila ng bago. The restitution naman yan, Pepe, ibabalik naman yan. But we must afford yung mga akusado dito ng ating due process of law. Hindi naman natin basta-bastang kukumpiskahin basta-basta. Tingnan natin kung talaga may sapat na ebidensya na nagnakaw yung tao. Kasi baka mamaya mangyari sa atin yan. Tapos sabi nyo, walang due process katulad ng ginagawa ngayon ng mga Duterte. Nung sila ang nakaupo, hindi binibigyan ng due process yung mga kanilang naging biktima. Pero ngayon, kung makasigaw sa mga rally, due process. Mismo kay Digong Duterte, sabi wala daw due process. Bakit nung kayo ba nakaupo, nagbigay ba kayo ng due process? Hindi naman, di ba? Correct. So, wag natin gagawin sa ibang tao yung mga ayaw natin na mangyari din sa atin.